Magandang gabi, kaibigan. Ngayon, bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka muna ng dahan-dahan. Isa, dalawa, tatlo. Hayaan mong pakalmahin ang hangin ng iyong dibdib at alisin ang bigat ng araw na lumipas. Sa mga oras na ito, wala ka nang kailangang isipin. Wala ka nang dapat alalahanin. Narito ka lamang nakikinig at nagpapahinga. Ngayon, dadalhin kita sa isang mundo ng mga kwento. Mga kwentong matagal nang binubulong ng ating mga ninuno. Mga kwentong puno ng hiwaga, ganda at aral. Isang alamat ang isasalaysay ko sa iyo ngayong gabi. Ang alamat ng bahaghari. Hayaan mong ang bawat salita ay maging banayad na alon na daan-dahang huhubog sa iyong imahinasyon at unti-unting maghahatid sa iyo sa payapa at mahimbing na pagtulog. Kaya humikit ka na, makinig at simulan na natin ang paglalakbay. Noong unang panahon, sa isang daigdig na payapa pa at halos walang hanggan, ay may dalawang makapangyarihang nilalang. Ang isa ay ang langit, malawak, mataas, at puno ng liwanag. Ang isa naman ay ang lupa, matatag, matibay, at laging nag-aalaga ng lahat ng nilalang na nabubuhay dito. Ngunit sa kabila ng kanilang ganda at lakas, sila'y laging nagbabanggaan. Kapag ang langit ay nagalit, dumadaluyong ang kulog at kidlat. Kapag ang lupa naman ay sumasagot, yayanig ito at mabibiyak, at ang mga tao'y natatakot na baka sila'y lamunin. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit galit ang dalawa sa isa't isa. Sabi ng matatanda, ito raw ay dahil sa selos, sapagkat nais ng langit na siya lamang ang tingalain at sambahin, habang ang lupa na may gustong siya lamang ang pagtuunan ng pansin dahil siya ang nagbubunga ng pagkain, tahanan at lahat ng kayamanang nakikita. Kaya sa bawat pagtatalo nila, ang tao ang laging naaapektuhan. Tuwing kumukulog at kumikidlat, nagtatakbuhan ang mga bata sa kanilang mga ina. Tuwing bumabagsak ang malakas na ulan, natatabunan ang mga pananim ng tubig at putik. At kapag lumilindol, nababasag ang mga palayo, natitibag ang mga dingding, at gumuho ang mga bundok. Maraming gabi ang lumilipas na walang nakakatulog ng mahimbing. Ang bawat tao ay nakikinig, nakatitig sa dilim, at nagdarasal na sana ay matapos na ang galit ng langit at lupa. May mga nakatatanda sa baryo na nagsasabing ito ay parusa sa mga tao. May iba namang nagsasabing ito'y lihim na paglalaban ng dalawang nilalang na parehong mahal ang dagat, ngunit walang makatiyak. Ang alam lamang nila, bawat unos, bawat kulog, at bawat lindol ay palatandaan na muling nagagalit ang dalawang makapangyarihang puwersa. Sa gitna ng takot, natutong magtipon ang mga tao. Sa gitna ng gabi, nagsisindihan sila ng mga sulo, nag-aalay ng mga prutas, bulaklak, at ani ng bukirin sa paanan ng bundok. Naniniwala sila na kung kanilang hihikayatin ang langit at lupa sa pamamagitan ng dasal at alay, baka sakaling tumigil ang walang katapusang alitan. Ngunit sa bawat pag-aalay, tila lalo lamang lumalakas ang unos, at sa bawat panalangin, tila lalo lamang lumalalim ang hinanakit ng dalawang makapangyarihang nilalang. Hanggang sa isang araw, isang batang babae mula sa baryo ang nagtanong sa kanyang ina, "Ina, bakit hindi sila magbati?"
Kung pareho silang malakas, hindi ba't mas maganda kung magsasama sila? Bakit kailangan nilang mag-away? Hindi nakasagot ang kanyang ina, sapagkat kahit siya, sa dami ng kanyang naranasan, hindi niya alam kung bakit tila walang katapusan ang galit ng langit at lupa. At mula sa tanong ng batang iyon, nagsimulang umusbong sa mga tao ang pag-asa na baka isang araw may darating na paraan upang matigil ang kanilang pagtatalo. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga banyagang salita at kasaysayan, simple lamang ang pamumuhay ng mga tao sa paanan ng bundok at gilid ng lawa. Wala pang mga kalsadang bato, wala pang matataas na gusali, tanging mga kubo na yari sa kawayan at pawid ang nagsisilbing tahanan ng bawat pamilya. Umaga pa lamang ay gumigising na ang mga magsasaka upang magbungkal ng lupa. Bitbit nila ang kanilang araro na hinihila ng kalabaw, habang ang mga babae naman ay naglalakad patungo sa batis upang mag-igib ng tubig. Sa tabi ng mga ilog, makikita ang mga batang naglalaro at nagsasagwan ng maliliit na bangka na yari lamang sa kahoy. Simple man ang kanilang pamumuhay, lagi silang nababalot ng takot dahil sa alitan ng langit at lupa. Kapag maganda ang panahon, masagana ang ani, umaapaw ang palay sa kamalig. Nagiging masaya ang pag-aani ng prutas at gulay. Ngunit kapag biglang nagalit ang langit, sinasapawan ng bagyo ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Natitibag ang mga kubo, nasisira ang taniman, at ang kanilang pagkain ay nauubos sa baha. Ang mga matatanda sa baryo ay may kanya-kanyang paniniwala kung paano mapapakalma ang dalawa. May ilan na nagsasabing dapat mag-alay ng manok tuwing kulog at kidlat. May ilan namang naniniwala na dapat sumayaw ng sayaw ng pasasalamat sa gitna ng ulan upang marinig ng langit ang kanilang panalangin. Ngunit kahit anong gawin nila, bumabalik at bumabalik pa rin ang malalakas na unos. Sa gabi, kapag dumidilim na ang paligid, nag-uumpukan ang mga pamilya sa paligid ng apoy. Naroon ang matatandang nagkukuwento ng mga alamat kung paano raw minsang nagkaharap ang langit at lupa, kung paano nagkasakitan ng dalawa, at kung paano ang mga tao ang siyang laging nasasaktan. Ang mga bata, bagamat natatakot, ay nakikinig ng mabuti. Minsan ay tinatakpan nila ang kanilang mga tainga tuwing umuugong ang kulog. Minsan naman ay tinatabunan nila ang kanilang mga mata tuwing kumikidlat. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, palagi nilang naririnig sa matatanda, "Magtiis lamang tayo mga anak. Darating ang araw na titigil din ang kanilang galit." Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, natutunan ng mga tao ang halaga ng pagtutulungan. Kapag may kubo na natibag dahil sa bagyo, lahat ng kapitbahay ay nagkakaisa upang muling buuin ito. Kapag may pamilya na nawalan ng ani, lahat ay nag-aambag ng bigas at prutas upang may maipakain sila sa kanilang mga anak. Walang sino man ang pinababayaan, sapagkat alam nila na kung hindi sila magtutulungan, walang makakaligtas sa puot ng langit at lupa. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin sa kanilang mga puso. Tuwing umaalpas ang araw matapos ang malakas na ulan, nagkakatinginan ng mga tao at sabay-sabay na nagdarasal. Naniniwala sila na balang araw may darating na panahon kung saan ang langit at lupa ay magbabati at hindi na nila kailangang mamuhay sa takot. Isa sa mga batang iyon ay si Amaya, ang batang babae na minsang nagtanong sa kanyang ina kung bakit hindi magkasundo ang langit at lupa. Lumaki siyang matanong at mapanlikha. Mahilig siyang tumingin sa mga ulap, mahilig maglakad sa bukirin, at madalas siyang mangarap ng mga bagay na hindi maiisip ng ibang bata. Para sa kanya, ang mundo ay hindi dapat puro takot at bighati.
Naniniwala siya na may hiwaga sa likod ng mga unos at may ganda sa bawat dulo ng ulan. Isang gabi, habang nakaupo sila ng kanyang ama sa tabi ng apoy, tinanong niya muli, "Ama, kung ang langit at lupa ay galit, sino kaya ang makakapagpabati sa kanila?" Ngumiti ang kanyang ama at sagot nito, "Marahil anak, tanging isang pusong dalisay lamang ang makakagawa niyan. Hindi mandirigma, hindi hari, kundi isang nilalang na marunong magmahal at magpatawad." Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Amaya. Tinitigan niya ang kalangitan na puno ng bituin at naramdaman niya na parang may nakatagong lihim ang mga ito. Parang may naghihintay na sagot sa kanyang tanong. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy na namuhay ang mga tao sa ilalim ng takot at pag-asa. Takot sa walang katapusang alitan ng langit at lupa, ngunit pag-asa na balang araw, makakakita sila ng tanda ng kapayapaan. Hindi pa nila alam, malapit nang dumating ang isang nilalang mula sa kalangitan na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Isang umaga, matapos ang ilang araw ng walang tigil na ulan at kulog, nagising ang mga tao sa baryo sa isang kakaibang liwanag. Hindi iyon liwanag ng araw, sapagkat ang araw ay natatakpan pa ng makapal na ulap. Hindi rin iyon liwanag ng apoy, sapagkat walang sinumang nagsisiga. Ito'y isang uri ng liwanag na malamlam, ngunit banayad. Tila ba dumadampi sa kanilang balat, tulad ng haplos ng isang ina. Naglabasan ng mga tao sa kanilang mga kubo. Nagkatinginan sila, nagtataka kung saan nanggagaling ang kakaibang ningning, at nang sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang figura na dahan-dahang bumababa mula sa langit. Siya ay isang diwata, isang nilalang na hindi nila kailanman nakita noon. Mahaba ang kanyang buhok, kumikislap na tila gawa sa sinag ng araw. Ang kanyang kasuotan ay yari sa puting sutla na lumulutang sa hangin. At sa bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bahid ng liwanag na parang kumikislap na alon ng ilog. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang baston na yari sa kristal. Kumikislap ng 7 kulay. Tahimik ang lahat. Ang mga bata ay kumapit sa kamay ng kanilang mga magulang, habang ang matatanda ay yumuko bilang pagbibigay galang. Walang nagsalita, sapagkat ang tanawin ay tila isang panaginip na ayaw nilang magising. Lumapit ang diwata sa gitna ng baryo at nagsimulang magsalita. Ngunit kakaiba ang kanyang tinig. Hindi ito malakas, hindi rin ito mahina. Ito'y banayad at malinaw, parang bulong ng hangin na dala ang kapayapaan. "Ako si Luwalhati, ang diwata ng liwanag," wika niya. "Matagal ko nang pinagmamasdan ang inyong mundo at nakita ko ang hirap at takot na inyong dinaranas. Naririnig ko ang iyak ng mga bata, ang dasal ng mga matatanda, at ang pag-asa sa inyong mga puso. Dumating ako upang magbigay ng sagot." Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na nagatubili, nagtatanong kung totoo ba ang kanilang nakikita. Ngunit nang tumingin sila sa kanyang mga mata na puno ng lambing at habag, naramdaman nilang walang dahilan upang magduda. Lumapit si Amaya, ang batang laging nagtatanong. Bagamat nanginginig sa kaba, naglakas loob siyang magsalita. "Diwata, kung ikaw nga po ang ipinadala upang kami tulungan, paano po ninyo mapapakalma ang langit at lupa? Bakit po sila galit sa isa't isa?" Ngumiti ang diwata at hinaplos ang buhok ni Amaya. "Anak, matagal nang nagsimula
ang kanilang hidwaan. Ang langit ay nais na siya lamang ang pakinggan, sapagkat dala niya ang liwanag at hangin. Ang lupa na may nais na siya lamang ang pagtuunan ng pansin, sapagkat siya ang nagbibigay ng tahanan at pagkain. Pareho silang makapangyarihan, ngunit pareho ring puno ng pagmamalaki, at sa kanilang pagtatalo, kayo ang nagiging biktima. Tahimik ang mga tao, sapagkat ang totoo, hindi nila kailanman naisip na ang pinagmulan ng unos ay simpleng pag-aagawan ng pansin. Itinaas ng diwata ang kanyang baston. Sa sandaling iyon, biglang kumalma ang hangin. Ang mga ulap ay tila nahawi. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sumilip ang sinag ng araw. Ngunit hindi iyon ang karaniwang araw. Ang liwanag ay tila sumasayaw, naglalaro, at nagiiwan ng makukulay na guhit sa himpapawid. Darating ang araw, patuloy ng diwata na magbabatian ang langit at lupa. At sa araw na iyon, lilitaw ang tanda ng kanilang kapayapaan. Isang tulay ng mga kulay, isang paalala na sa kabila ng alitan, mayroong pag-ibig at pagkakaisa. Ang mga tao ay napangiti, bagamat may luha sa kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng ginhawa. Hindi man agad magwawakas ang unos, ngunit may pangako ang diwata na darating ang araw ng kapayapaan. Si Amaya ay muling nagtanong, "Diwata, kailan po namin makikita ang tulay ng kulay na iyon?" Hinawakan ng diwata ang kanyang kamay at marahang tumugon, "Hindi pa ngayon, anak, ngunit sa bawat bagyo, sa bawat ulan na matatapos, unti-unting mabubuo ang tanda, at sa oras na handa na ang inyong mga puso, makikita ninyo ito." Muli siyang ngumiti sa lahat ng tao, at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay unti-unting nagliwanag hanggang siya ay maging isang sinag na naglaho sa kalangitan. Ngunit naiwan ang kanyang mga salita. Naiwan ang pangako ng isang tulay ng kapayapaan. At mula noon, nagbago ang pananaw ng mga tao. Kapag dumating ang unos, hindi na sila basta-basta natatakot, sapagkat alam nila, pagkatapos ng bagyo, may pag-asang naghihintay. At sa kanilang mga puso, nagsimulang mamunga ang pananampalataya na ang araw ng bahaghari ay darating. Mula nang dumating at muling maglaho ang diwata ng liwanag, nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo, bagamat patuloy pa rin ang pag-uulan at paminsan-minsang galit ng langit at lupa. Ramdam ng mga tao ang bagong pag-asa. Para bang ang bawat patak ng ulan ay may kasamang pangako na darating ang isang araw ng kapayapaan, ngunit may isang tanong na laging bumabalik sa isipan ng mga tao. Ano kaya ang itsura ng tinatawag ng diwata na tulay ng mga kulay, at paano kaya ito mabubuo? Si Amaya, ang batang laging mapanlikha, ay hindi tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Tuwing may ulan, tumatakbo siya palabas at tumitingin sa langit. Binibilang niya ang mga patak ng ulan, pinagmamasdan ang pagbagsak ng kidlat, at iniisip kung paano nagiging posible ang hiwaga ng kalikasan. At sa bawat pagtingin niya, lalo siyang naniniwala na may nakahandang ganda na hindi pa nakikita ng tao. Isang dapit hapon, nang humupa ang malakas na unos, muling nagpakita ang diwata ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya dumating upang magbigay ng pangako. Dumating siya upang ipakita ang hiwaga ng mga kulay. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Tahimik sila habang nakatingala, sapagkat muli nilang nasilayan ang diwata na bumababa mula sa kalangitan. Ngunit may kakaiba ngayon sa kanyang anyo. Ang kanyang balabal ay kumikislap ng iba't ibang kulay, at ang kanyang baston ay nagliliwanag ng higit pa sa dati. Itinaas niya ang kanyang baston
at nagsalita, "Mga anak ng lupa, dumating na ang oras upang ipakilala ko sa inyo ang mga kulay na magsisilbing tanda ng kapayapaan. Bawat isa ay may kahulugan at bawat isa ay magbibigay ng paalala kung paano mabuhay ng may pagkakaisa." At sa isang kumpas ng kanyang baston, nagsimulang mabuo ang unang kulay. Una, lumitaw ang pula. Ito'y kulay na kumikinang tulad ng apoy sa gabi, matapang at mainit. Sabi ng diwata, ang pula ay tanda ng tapang at lakas ng puso. Sa panahon ng unos, ito ang nagpapaalala na ang tao ay matatag at handang lumaban para sa kanyang pamilya at bayan. Ikalawa, sumunod ang kahel. Ito'y kulay ng papalubog na araw, banayad at masigla. Ang kahel, wika ng diwata, ay tanda ng sigla ng buhay. Ito ang kulay na nagpapaalala na sa kabila ng pagod at hirap, laging may saysay ang bawat araw na dumarating. Ikatlo, bumuo ng dilaw ang liwanag, kumikinang ito tulad ng gintong palay at sumasayaw na parang mga sinag ng araw. Ang dilaw ay tanda ng pag-asa at kagalakan. Sabi ng diwata, ito ang kulay ng ngiti, ng musika, ng mga ibon, at ng liwanag na laging bumabalik matapos ang pinakamadilim na gabi. Ikaapat, lumitaw ang berde. Ito'y kulay ng mga dahon at ng mga bukirin na laging nagbibigay ng buhay. Ang berde ay tanda ng kalikasan at paghilom. Ito ang paalala na habang kayo'y nagmamahal at nagbabantay sa inyong kapaligiran, kayo'y laging magkakaroon ng buhay at sigla. Ikalima, kumalat ang asul. Ito'y kulay ng karagatan at kalangitan. Malamig at mapayapa ang asul. Wika ng diwata ay tanda ng kapayapaan at katahimikan. Kapag ang puso ninyo ay puno ng unos, balikan ninyo ang kulay na ito upang maalala ninyo ang halaga ng kapanatagan. Ika-anim, sumunod ang indigo, kulay ng gabi na may bahid ng hiwaga. Ito'y tila sumasayaw na ulap sa dilim. Ang indigo ay tanda ng karunungan at malalim na pag-iisip. Ito ang kulay na nagtuturo sa inyo na hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mata. May mga hiwagang tanging puso lamang ang nakakaunawa. Ikapito, at huli sa lahat, ay ang lila. Ito'y kulay ng mga bulaklak na nag-uusbong sa kagubatan. Marangal at payapa. Ang lila, sabi ng diwata, ay tanda ng pagmamahal at pagkakaisa. Ito ang kulay na nagbubuklod sa lahat at paalala na sa kabila ng pagkakaiba, kayo ay iisang bayan, iisang pamilya, at nang mabuo ang lahat ng kulay, nagsimulang magtagpo ang mga ito sa himpapawid, isa-isang nag-uugnayan, hanggang sa bumuo ng isang malapad at makukulay na arko sa kalangitan. Ito ang unang pagkakataon na nasilayan ng mga tao ang bahaghari. Namangha sila, ang ilan ay napaiyak, ang iba na may napangiti ng malawak. Hindi nila inasahan na ang tanda ng kapayapaan ay magiging ganoong kaganda, parang isang pintang obra na inilagay ng Diyos mismo sa kalangitan. Muling nagsalita ang diwata, mga anak ng lupa. Ito ang bahaghari, ang tulay ng kapayapaan sa pagitan ng langit at lupa. Sa tuwing matatapos ang ulan at lilitaw ito, alalahanin ninyo ang mga kulay at ang kanilang kahulugan. Ito ang magiging gabay ninyo upang mamuhay ng may tapang, sigla, pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Lumapit si Amaya at tumingin sa bahaghari. Diwata, ito po ba ang tanda na ang langit at lupa ay hindi na mag-aaway? Ngumiti ang diwata at tumugon, hindi agad anak. Ang pagbabago ay dumarating sa tamang panahon.
Ngunit sa bawat paglitaw ng bahaghari, unti-unti silang natututo at sa paglipas ng mga panahon, matututo rin ang puso ng tao na magpatawad at magmahal. Sa huling pagkakataon, ibinaba ng diwata ang kanyang baston at sa isang iglap, ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. Iniwan ang mga tao na nakatingin pa rin sa makukulay na guhit sa langit. Mula noon, tuwing matatapos ang malakas na ulan, lagi nilang inaabangan ang bahaghari at sa tuwing lumilitaw ito, nararamdaman nila ang ginhawa, paalala na hindi sila nag-iisa at may pag-asa sa kabila ng lahat ng unos. Matapos likhain ng diwata ng liwanag ang mga kulay na lumulutang sa kalangitan, tila ba unti-unting nabalot ng katahimikan ang buong daigdig. Ang mga kulay na iyon ay hindi basta liwanag lamang. Sila ay may dalang ginhawa, init at pag-asa. Kapag dumaan ang pulang liwanag, nararamdaman ng tao ang tibay ng kanilang loob. Kapag sumayaw ang dilaw, may ngiti at saya sa kanilang mga puso. At kapag kumalat ang bughaw, lumalambot ang kanilang pagod at nagiging payapa ang kanilang kalooban. Sa unang pagkakataon, napatigil ang galit ng langit at lupa. Tahimik silang tumingin sa isa't isa. Para bang pareho nilang nakita ang kagandahan ng likhang itinahi ng diwata. Ang dati kulog at lindol ay napalitan ng banayad na ihip ng hangin at ng awit ng mga ibon sa paligid. Nang makita ito ng mga tao, sila ay nagalak. Matagal nang nanginginig ang kanilang katawan sa takot tuwing bumubulong ang kulog o yayanig ang lupa. Ngunit ngayon, ibang uri ng tunog ang kanilang naririnig. Ang tunog ng katahimikan, ang tunog ng kapayapaan. Nagtipon ang mga matatanda at nagsabing, ito na marahil ang tanda, hindi na tayo dapat mamuhay sa takot. Ito'y biyaya mula sa diwata ng liwanag. Ang mga kulay na nakikita natin sa langit ay alaala na maaari tayong magkaisa. Ang mga bata naman ay tumatakbo sa ilalim ng mga kulay. Iniisip na para bang mayroong higanteng arko ng kayamanan na nakabitin sa langit para sa kanila. Ang kanilang mga tawa ay nagmistulang musika na sumasabay sa ihip ng hangin. Sa paglipas ng mga araw, natutong magpakumbaba ang langit at ang lupa. Hindi na nila pinapalakas ang kanilang boses upang magpaligsahan kung sino ang higit na makapangyarihan. Bagkus, nakikinig sila sa himig ng mga kulay na idinulot ng diwata. Ang langit ay nagsalita ng mahina, halos parang hangin. Kung hindi dahil sa iyo lupa, wala akong mapapadalhan ng ulan at sinag ng araw. Kung wala ka, saan tatayo ang mga tao at hayop na nagbibigay sa akin ng saya? At ang lupa ay sumagot, kung wala ka langit, hindi ako mabubuhay. Ikaw ang nagbibigay ng tubig at init upang ako'y magbunga. Hindi ko dapat kalimutan na magkasama tayong nilikha upang magbigay ng buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagyakap ang dalawang puwersa, hindi sa anyong nakikita, kundi sa anyong nararamdaman. Wala nang kulog, wala nang lindol, wala nang unos, tanging liwanag at ulan, hangin at lupa na magkasabay na nagbigay buhay sa lahat. Isang gabi, muling nagpakita ang diwata ng liwanag sa mga tao. Bitbit niya ang isang mahaba at kumikislap na balabal na yari sa mismong mga kulay na nakikita sa langit. Sabi niya, mga anak ng lupa at ng hangin, ito ang palatandaan ng bagong tipan. Tuwing makikita ninyo ang mga kulay sa langit matapos ang ulan, ito ay paalala na may kapayapaan sa pagitan ng langit at lupa. At paalala rin ito na dapat kayong mamuhay sa pagkakaisa. Huwag ninyong hayaang lamunin kayo ng selos, galit at kasakiman tulad ng mga kulay
Dapat ay magkasama kayo upang bumuo ng kagandahan. Mula noon, itinuro ng matatanda sa bawat henerasyon ang kahalagahan ng bahaghari, na ito'y hindi lamang palamuti sa kalangitan, kundi isang sagradong tanda ng pagkakaunawaan. Naging masaya ang pamumuhay ng mga tao sa bawat pagtatanim. Nag-aalay sila ng dasal ng pasasalamat, hindi na upang humingi ng awa, kundi upang magbigay galang sa kasunduang nagligtas sa kanila. Ang mga bata ay tinuturuan na ang bawat kulay ng bahaghari ay may kahulugan: pula para sa tapang at pagmamahal, kahel para sa kasiglahan, dilaw para sa tuwa at pag-asa, luntian para sa kapatiran at kalikasan, bughaw para sa kapayapaan, indigo para sa karunungan, ube para sa pananampalataya at pangarap. At sa bawat pagbangon nila mula sa pagtulog, sinisigurado nilang ipinamumuhay ang kahulugan ng mga kulay na ito. Ngunit bago tuluyang maglaho ang alitan, may isang huling pagsubok. Isang araw, isang napakalakas na unos ang dumating, mas malakas pa kaysa sa lahat ng naranasan ng mga tao. Ang buong baryo ay natakpan ng dilim at ang mga tao ay natakot na baka bumalik ang galit ng langit at lupa. Ngunit biglang sumulpot sa kalangitan ang pinakamatingkad na bahaghari na kanilang nakita. Ito ay tila isang arko na dumugtong mula sa pinakataas ng ulap hanggang sa pinakamababang burol. At habang lumilitaw ito, unti-unting nawala ang unos at ang ulan ay naging banayad na tila halik sa pisngi ng mga bata. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Ito na ang huling palatandaan. Wala nang galit, may kapayapaan na. At mula noon, hindi na muling bumalik ang matinding pag-aaway ng langit at lupa. May mga bagyo at ulan pa rin. May lindol at kulog paminsan-minsan. Ngunit hindi na iyon tanda ng galit. Bagkus, paalala lamang na sila'y buhay at patuloy na nagbabantay sa daigdig. Mula noon hanggang sa mga sumunod na henerasyon, tuwing nakikita ng mga tao ang bahaghari, napapahinto sila at napapangiti. Sapagkat alam nila na sa kabila ng anumang unos, may darating na kapayapaan. At kapag natutulog sila sa gabi, ang mga kulay ay parang dumadalaw sa kanilang mga panaginip, banayad, makulay at puno ng pag-asa. At ganoon, sa isang daigdig na dati puno ng takot at alitan, nagsimulang mamuhay ang mga tao sa katahimikan. Ang bahaghari ay naging tulay hindi lamang ng langit at lupa, kundi pati ng bawat puso na nagnanais ng kapayapaan. Lumipas ang maraming taon mula nang maghari ang kapayapaan sa pagitan ng langit at lupa. Sa bawat pag-ikot ng mga panahong tag-init at tag-ulan, pagtubo ng palay at pag-ani ng mga bunga, laging naroroon ang bahaghari upang ipaalala sa mga tao ang kasunduang iyon. Ngunit higit pa sa isang kagandahan sa kalangitan, naging pamana ito ng karunungan, alaala at aral na kailangang ipasa mula sa magulang patungo sa anak at mula sa anak patungo sa susunod na salinlahi. Sa isang maliit na baryo na malapit sa bundok at lawa, tuwing dapit hapon, nagtitipon ng mga bata sa paligid ng apoy. Doon, ikinukwento ng matatanda ang kasaysayan ng bahaghari. Malumanay nilang binibigkas, dahan-dahan, na para bang ang bawat salita ay himig na humahaplos sa puso. Mga apo, sabi ng isang matandang babae, ang bahaghari ay hindi lamang palamuti ng langit. Ito'y paalala na minsan, ang pinakamalalakas na puwersa ay muntik ng wasakin ng daigdig dahil sa galit at selos. Ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkakaisa, at liwanag ng pag-ibig, natutunan nilang
magkasundo. Ang mga bata na ang mga matay kumikislap sa liwanag ng apoy ay nakikinig na para bang nakikita nila mismo ang diwata, ang mga kulay at ang yakap ng langit at lupa. At kapag natapos ang kwento, sila'y matutulog ng mahimbing na para bang ang mga kulay ng bahaghari ay nakabalabal sa kanilang mga panaginip. Naging bahagi na ng kultura at pamumuhay ng mga tao ang bahaghari. Kapag may batang nag-away, pinapaupo sila ng mga magulang at sinasabihang, "Tingnan ninyo ang bahaghari, hindi ba't magkaibang kulay ang pula, dilaw at bughaw? Ngunit kapag nagsama, sila'y nagiging mas maganda. Kayo man, dapat ay magkaiba, ngunit nagkakaisa." Kapag may dumaranas ng lungkot, sinasabihan silang, "Huwag kang mangamba. Pagkatapos ng ulan, may bahaghari. Pagkatapos ng lungkot, may ginhawa." At kapag may batang nagtatanong tungkol sa kahulugan ng buhay, sagot ng matatanda, "Tingnan mo ang mga kulay. Ang pula ay lakas, ang dilaw ay saya, ang luntian ay buhay, ang bughaw ay kapayapaan, at ang ube ay pananampalataya." Kapag pinagsama mo ang lahat ng iyon, makikita mo ang dahilan kung bakit ka narito: upang magmahal, magsaya, magbigay buhay, maging payapa, at manalig. Sa ganitong paraan, ang alamat ng bahaghari ay hindi lamang kwento, ito ay naging gabay ng pamumuhay. Bagaman hindi na muling nakita ng mga tao ang diwata ng liwanag, naramdaman nilang siya ay naroon pa rin sa tuwing lilitaw ang bahaghari, parang isang paalala na siya'y nagmamasid, na siya'y patuloy na nagbabantay. May mga naniniwala na sa bawat patak ng ulan, naroroon ang kanyang luha-luha ng tuwa, sapagkat natututo ang mga tao na magmahal at magkaisa. At sa bawat sinag ng araw, naroon ang kanyang halik, banayad na halik ng pag-asa para sa bawat nilalang. Ipinasa ng mga matatanda sa kanilang mga anak ang paniniwalang ito. Kapag nakakita ka ng bahaghari, ngumiti ka, sapagkat ang diwata ng liwanag ay nakangiti rin sa iyo. Ngunit hindi lahat ng henerasyon ay madaling tumanggap ng mga alamat. Dumating ang panahon na may ilang kabataan ang nagtanong, "Lola, totoo po ba ang lahat ng iyon? O baka naman kathang isip lamang ang diwata at ang kasunduang iyon? Baka natural lamang ang bahaghari, ulan at araw na nagsama?" Ngumiti ang matanda at banayad na sumagot, "Oo, marahil totoo ang iyong sinasabi. Ang bahaghari ay maaaring bunga lamang ng ulan at araw. Ngunit anak, isipin mo, kung hindi dahil sa alamat, marunong ba tayong magpatawad? Kung wala ang kwento, matututo ba tayong magkaisa? Ang mahalaga ay hindi kung ito'y totoo o hindi, kundi kung ano ang itinuro nito sa ating puso." At ang mga kabataan ay natahimik, sapagkat naunawaan nila na ang alamat ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi tungkol sa aral na dala nito. Dumaan ang mga taon, lumaki ang mga batang nakikinig sa mga kwento. Sila naman ang naging mga magulang at saka naging mga lolo't lola. At sa bawat dapit hapon, sa harap ng apoy o sa lilim ng buwan, ikinukwento nila muli ang alamat ng bahaghari, banayad, dahan-dahan at may pag-ibig. At ganoon umikot ang kasaysayan. Mula sa isang alitan ng langit at lupa, naging isang pamanang alamat na hindi kailanman nalimot. Sabi ng pinakamatandang lalaki sa baryo, "Ang lihim ng kapayapaan ay ito. Hindi natin kailangang maging magkakapareho upang magmahalan. Tulad ng mga kulay ng bahaghari, iba-iba tayo, ngunit kapag nagsama, nagiging kamangha-mangha." At ito'y naging pamana rin, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi sa mga karatig lugar na nakarinig ng alamat
Mula sa isang maliit na kwento, lumago ito hanggang sa naging bahagi ng kultura ng maraming bayan. Hanggang sa mga panahong ito, nanatili ang bahaghari bilang tanda ng pag-asa. Kapag ang ulan ay malakas, kapag ang hangin ay tila bagyo, kapag ang mga tao ay natatakot, lagi nilang sinasabi, "Huwag kang matakot, pagkatapos ng lahat ng ito, may bahaghari." At sa tuwing lumilitaw nga ang makukulay na arko sa kalangitan, ang lahat ay napapahinto, napapatingin at napapangiti. Para bang nakaramdam sila ng yakap mula sa kalangitan at sa lupa yakap na nagpapaalala na sila'y ligtas, na sila'y mahalaga at na sila'y bahagi ng isang mas malaking kwento. Sinasabi ng matatanda na minsan sa panaginip ng isang bata, muling nagpakita ang diwata ng liwanag. At ito ang kanyang wika, "Mga anak, ang bahaghari ay hindi lamang sa kalangitan, ito'y nasa loob ng inyong puso. Kapag kayo'y nagmahal, nagpatawad, at nagbigay ng pag-asa, lumilitaw ang bahaghari. Kahit hindi nyo makita sa ulap, ang alamat ay pamana. Ngunit kayo ang magpapatuloy nito. Huwag ninyong hayaang mamatay ang mga kulay." At nang magising ang bata, agad niyang ikinuwento sa kanyang pamilya. Mula noon, ang alamat ay mas lalo pang niyakap ng mga tao. At ganoon, kahit pa dumaan ang libo-libong taon, kahit pa magbago ang mga henerasyon, ang alamat ng bahaghari ay nananatili sa bawat dampa at palasyo, sa bawat bundok at kapatagan. Tuwing umuulan at sumisikat ang araw, lagi at laging lilitaw ang tanda ng kasunduan. Ang bahaghari, isang pamana, isang alaala, isang alamat na hindi kailanman mawawala. Mula nang unang umusbong ang bahaghari sa kalangitan, hindi na ito basta tanawin lamang ng ganda. Sa bawat paglipas ng panahon, naging tagapagdala ito ng aral, mga aral na hindi kumukupas kahit dumaan ang maraming henerasyon, at ang mga aral na iyon ay naging gabay sa pamumuhay ng mga tao, sa kanilang pakikitungo sa isa't isa at sa kanilang pananampalataya. Isa sa pinakamahalagang aral na iniwan ng bahaghari ay ito: ang pagkakaiba ay hindi sagabal, kundi kagandahan. Kapag tiningnan mo ang bahaghari, makikita mong magkakaiba ang bawat kulay. Mayroong matapang na pula, maliwanag na dilaw, payapang bughaw, at malalim na ube. Kung titingnan sila ng paisa-isa, magaganda na sila sa kanilang sariling paraan. Ngunit kapag nagsama-sama, mas nagiging kamangha-mangha ang kanilang anyo. Itinuro ito ng mga matatanda sa mga bata. Kayo man ay iba-iba, may malakas, may mahina, may masayahin, at may tahimik. Ngunit kapag kayo'y nagkaisa, mas nagiging makulay ang inyong mundo. Sa ganitong paraan, ang bahaghari ay naging paalala na ang pagkakaiba ng tao, ng ugali, ng pananaw, at ng damdamin ay hindi dahilan ng alitan. Bagkus, ito'y dahilan upang maging mas maganda ang buhay kapag nagkasama-sama. Isa pang aral mula sa bahaghari ay ang tungkol sa pag-asa. Tuwing may unos, tuwing dumadaluyong ang ulan, may kaba at takot ang mga tao. Ngunit matapos nito, laging may bahaghari, at doon nila natutunan, walang unos na walang katapusan. At sa likod ng bawat bagyo, may bagong simula. Ipinapasa ng mga magulang ang aral na ito sa kanilang mga anak kapag sila'y nalulungkot, kapag nahihirapan, kapag tila ba walang daan pasulong. Pinapaalala nila ang bahaghari. Maghintay ka lamang, anak, pagkatapos ng ulan, lilitaw din ang kulay. Dahil dito,
Ang bahaghari ay naging sagisag ng pagtitiis, ng paghihintay, at ng tiwala na darating din ang ginhawa. Mahalaga rin ang aral ng pagkakaisa na dala ng bahaghari. Sa alamat, natutunan ng langit at lupa na hindi sila dapat maglaban, sapagkat kapag sila'y magkasundo, mas marami silang naibibigay na biyaya ulan, araw, hangin, at lupa na nagsasama upang magbunga ng buhay. Naging gabay ito sa mga tao. Kapag may alitan sa baryo, agad na tinuturo ng matatanda ang aral ng bahaghari. Hindi ba't ang langit at lupa ay muntik nang wasakin ang lahat dahil sa kanilang galit? Ngunit nang sila'y nagkaisa, mas naging mabunga ang daigdig. Kung sila nga ay natutong magkasundo, bakit hindi tayo? Sa ganitong paraan, ang alamat ay naging gabay sa paglutas ng mga sigalot. Hindi ito basta kwento ng nakaraan, kundi paalala sa kasalukuyan na mas mainam ang pagkakaunawaan kaysa sa hidwaan. Isa pa sa mga aral ng bahaghari ay ang tungkol sa pagpapatawad. Kung hindi nagpakumbaba ang langit at ang lupa, kung hindi nila tinanggap na pareho silang may pagkakamali, hindi sana lumitaw ang bahaghari. Kaya naman, tuwing may tampuhan sa pamilya, laging sinasabi ng matatanda, kung ang langit at lupa ay natutong magpatawad, tayo man ay dapat ding matutong magpakumbaba. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit tulad ng ulan na bumabagsak ng walang pinipili, ang kapatawaran ay dapat ding dumaloy sa lahat. At kapag ito'y nangyari, tulad ng pagsikat ng araw matapos ang ulan, nagiging magaan at makulay muli ang buhay. Sa paglipas ng panahon, natutong bigyang kahulugan ng mga tao ang bawat kulay ng bahaghari bilang aral. Pula, lakas ng loob at pagmamahal, paalala na ang tapang ay hindi para manakit, kundi para ipaglaban ang tama. Kahel, kasiglahan, paalala na ang buhay ay dapat ipamuhay ng may sigla at kasayahan. Dilaw, tuwa at pag-asa, tanda na sa kabila ng dilim ay may liwanag na naghihintay. Luntian, buhay at kalikasan, paalala na dapat alagaan ang lahat ng nilalang at kapaligiran. Bughaw, kapayapaan, tanda ng katahimikan ng isip at kalooban. Indigo, karunungan, paalala na dapat palaging maghanap ng kaalaman at unawa. Ube, pananampalataya, paalala na may mas mataas na puwersa na gumagabay sa lahat. Sa bawat pagtuturo ng mga kulay na ito, natutunan ng mga bata na ang bahaghari ay parang guro na nakasulat sa kalangitan. Isang guro na hindi nagsasalita, ngunit laging may ipinapahiwatig. Maraming tao ang naniniwala na kapag nakapanaginip ka ng bahaghari, ibig sabihin nito ay may bagong pag-asa at bagong biyaya na darating. Ang matatanda ay nagsasabi, kapag pumikit ka sa gabi at nakakita ka ng mga kulay sa iyong panaginip, tandaan mong hindi ka nag-iisa. May liwanag na laging nagbabantay sa iyo. Kaya't ang mga bata, tuwing matutulog, iniisip ang mga kulay ng bahaghari dahil dito, nagiging banayad ang kanilang paghinga, payapa ang kanilang isip, at madali silang nadadala sa mahimbing na pagtulog. Ngunit higit sa lahat, ang aral mula sa bahaghari ay ito: ang tunay na ganda ay nagmumula sa pagkakaisa at pagmamahalan. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang isa, kung gaano karami ang kanyang taglay na yaman, o kung gaano siya kataas. Ang mahalaga ay ang kakayahan niyang makibahagi, magpakumbaba at magmahal. Ito ang puso ng alamat na kahit ang pinakamalalakas na puwersa ay natutong magpakumbaba alang-alang sa kapayapaan at pag-ibig. At hanggang ngayon, sa bawat paglitaw ng bahaghari, ang lahat ng aral na ito
ay naaalala ng mga tao. Hindi man nila nakikita ang diwata ng liwanag, naririnig nila ang kanyang tinig sa ihip ng hangin at nakikita nila ang kanyang ngiti sa pagsasama-sama ng mga kulay at sa bawat pagtingala nila sa kalangitan. Napapahinto sila at nagbubulong, "Salamat sa paalala, salamat sa aral, salamat sa bahaghari." Sa paglipas ng maraming taon, ang alamat ng bahaghari ay nanatiling buhay sa bawat sulok ng bayan. Hindi na lamang ito simpleng kwento ng langit at lupa, kundi isa ng paalala ng pagkakaisa, pag-ibig at pag-asa. At tuwing natatapos ang ulan, tuwing lumilitaw ang makukulay na arko sa kalangitan, napapatingala ang mga tao, bata man o matanda, na may ngiti sa labi at payapa sa puso. Sa mga baryo, madalas ikwento ng matatanda sa mga bata ang alamat na ito bago matulog, habang nakahiga sa banig at pinapakinggan ang huni ng mga kuliglig. Maririnig ang boses ng isang lola na mahinahong nagsasalaysay. Noong unang panahon, nag-away ang langit at lupa, ngunit dumating ang bahaghari upang magbigay ng kapayapaan. Kaya mga apo, tuwing makikita ninyo ang mga kulay sa himpapawid, alalahanin ninyo na may pag-ibig at pagkakaunawaan na mas malakas kaysa galit at puot. Dahan-dahang ipipikit ng mga bata ang kanilang mga mata at mararamdaman nila ang init ng yakap ng kanilang mga ina. Sa labas ng kanilang mga tahanan, nakatayo ang mga puno, nakikinig sa hangin at tila sila man ay payapang humihinga. Ang bahaghari ay naging parang tulay, isang paalala na may ugnayan ng lahat, ang ulan at araw, ang himpapawid at lupa, ang lungkot at saya, ang takot at pag-asa. Wala sa mundong ito ang ganap kung wala ang kanyang kapareha. At sa likod ng bawat unos, laging may kapayapaan. Sa likod ng bawat luha, laging may kasamang pagbangon. Kung makikinig ka ng mabuti, tila maririnig mo pa rin ang bulong ng diwata ng liwanag, banayad at mahina, tila dumadaloy sa hangin. Huminga ka ng malalim, humikit, at hayaang ang mga kulay ng bahaghari ay magdala sa iyo ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagiging tahimik. Ang ilog ay tila humihinto sa kanyang agos. Ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag at ang puso ng bawat tao ay humuhuni ng isang awit ng kaligtasan at katahimikan. Minsan, may mga batang magtatanong, "Lola, totoo po ba ang alamat ng bahaghari? Nandyan pa rin ba ang diwata na nagbigay ng liwanag?" At ang matatanda ay ngingiti. Sasabihin nila, "Anak, ang diwata ay nasa ating lahat. Nasa bawat mabuting gawa, nasa bawat ngiti, nasa bawat yakap, at nasa bawat pagkakataon na tayo'y nagpapatawad." Kapag minahal mo ang iyong kapwa, doon muling sumisilang ang bahaghari. At doon, dahan-dahan nang magsasara ang mga mata ng mga bata, sapagkat ang mga salitang iyon ay parang awit ng duyan, banayad na himig na nagtutulak sa kanila tungo sa payapang panaginip. Ngayon, kaibigan, kung nakikinig ka sa kwentong ito, hayaang ang bahaghari ay maging gabay din ng iyong pagtulog ngayong gabi. Isipin mo ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa iyong balat. Isipin mo ang marahang patak ng ulan na humahalik sa lupa. At isipin mo ang araw na muling sumisikat, lumilikha ng mga kulay na nagiging tulay ng kapayapaan. Huminga ka ng dahan-dahan. 1, 2, 3, pumikit ka. At hayaang ang iyong puso ay maging magaan dahil sa mundong ito, matapos ang lahat ng unos, ang bahaghari ay laging nariyan, nagbabantay, nag-aalaga, at nagpapaalala
na bukas ay panibagong araw na puno ng pag-asa. At sa huling sandaling ito, bago ka tuluyang dalawin ng antok, isipin mong ikaw ay nakahiga sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Nakayakap sa iyo ang katahimikan ng kalikasan at dahan-dahan, mararamdaman mong ikaw ay ligtas, payapa at mahalaga. Matulog ka na, magpahinga ka na at hayaang dalhin ka ng iyong mga panaginip sa isang lugar na puno ng liwanag at kulay. Dahil ang alamat ng bahaghari ay hindi nagtatapos, nananatili ito sa bawat tibok ng iyong puso.